Ang San Miguel Beermen daw ay interesado dito sa big man ng Raynor Shine Elasto Painters na si Kaylan Tiongson. At yan ang dahilan kung bakit posible raw nila itong ma-acquire sa pamamagitan ng isang trade. Alam naman natin na hindi biro iyong gagawin itong si Coach Yeng Yao na pagpapalakas. At itong si Coach Leo Austria, ganyan din ang pinaplano dito sa San Miguel. So kung sakasakali, sa tingin ko magiging magandang addition sa San Miguel si Kaylan Tiongson dahil siya na yung power forward talaga na hinihintay nila. May 3-point shot din ito si Tiongson pero mostly inside ang laro niyan. At sa tingin ko magiging kontento na ang San Miguel basta meron ng katulong sa rebounding itong si Junmar Fajardo. At baka ang mangyari dito kapag si Tiongson ay nandyan baka siya maging backup center nila at si Motaw Tua ang maglaro bilang kanilang power forward dahil ito ay meron ding 3-point shot. Kaya nga sa ngayon, itong si Tiongson ay baka maging isa doon sa mga top players ng San Miguel at baka ang ipalit naman nila dito ay itong si posible na si Jeron Teng. So baka maging rotation ng San Miguel ito si Kahilig at itong si Brondial sa power forward plus isasama nila si Tiongson at sa center naman si Motaw Tua at itong si Junmar Fajardo. Isa yun doon sa nakikita natin na posibleng gawin itong San Miguel Beer. O kaya naman baka si Kahilig ang i-trade at sa totoo lang medyo undersized ito na power forward. Kaya nga ngayon mukhang yan ang pinaplano ng SMB at sa tingin ko magiging maganda naman to para dito sa San Miguel sa bandang huli. Kung sakasakali na matuloy nga yung ganitong klaseng trade. At sa tingin ko whether si Jeron Teng o si Kahilig ang kapalit ay fair naman yan. Kaya nga magiging maganda yung labanan ng mga susunod na araw para dito sa trade positioning at draft positioning ng mga nabanggit na mga players. Kaya aabangan natin yan. Napag-uusapan itong PBA draft, itong mababigat na pangalan baka sumali na raw. Kabilang na dyan ito si Remy Martin na isang legitimate NCAA US Division 1 star yan. Parang Cedric Bearfield ang dating yan kung sakasakali nga na mapunta dito sa draft. At alam din natin na baka dito si Michael Phillips ay kabilang din doon sa mga players na posibleng mag-apply. Kaya nga hindi na ako magugulat kung biglang dumami yung mga mabibigat na pangalan na sasama ngayon. At alam din natin na itong iba pang mga teams sa PBA ngayon na mababa position sa draft o kaya walang first round pick katulad ng TNT Tropang Giga ay pinag-aaralan ng mabuti kung paano sila makakapag-strategize at makakakuha ng sabihin nating draft pick. Alam natin na sa mga susunod na araw magiging matindi yung posisyonan dito kasi sa August 29 na yung deadline pag-apply dito sa PBA draft. So by that time, alam na natin kung sino yung mga players na sasali sa draft at magkakaroon na tayo ng idea kung sino yung mga posible na maging top picks. Kaya nga kung ganyan ang mangyayari, magiging maganda para dito sa susunod na araw kung sino yung mga pwedeng makuha bilang number 1, number 2, yung mga first round picks overall tsaka sa second round. Kaya nga sa tingin ko itong TNT Tropang Giga isa doon sa mga teams na magpe-prepare talaga dyan. Pati na itong Meralco Bolts na naghahanap ngayon ng mga additional na mga scoring options. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw magkakaroon ng mas maraming announcements pagdating dito sa mga players na posibleng sumali sa draft. Pati na yung mga iba pang mga players na alam naman natin ay kukunin din at i-acquire sa pamamagitan ng trades at free agency. Magiging very busy ang kasalukuyang PBA season lalo na at matatapos na itong deadline sa pag-apply sa PBA Rookie Draft.